Okay, o puntahan natin ang ating fake or fact. Okay, meron tayong mga items dito, Doc. Sabihin nyo lang kada squad kung ano yung alam lang ninyo. It's okay if it's not correct. Kasi syempre ito lang yung mga nalalaman natin, mga pinaniniwalaan. Kaya first item is Ito, ang fasting ay maaring magdulot ng ulcer. Ayan. Fake or fact, kada squad? Ay, dalawa. Fake at fact. Fake. Doc. Ayon kay Mami Lynn, fact, at kay Ma'am Nilda, fake. Okay. Ano, Doc? It's fake. It's fake. It doesn't cause ulcer. It doesn't cause ulcer. So, if you eat the whole food, no, not sugar processed, ang fasting, very beneficial po yan. Kaya ako nakakapag-black coffee, no creamer, no sugar. Dati ako may GERD. Obese ako dati, obese 2. Wow. 93 kilograms. So, Nagamot talaga. palagi ako may GERD noon. So, nung low carb ako, with fasting, nawala, hindi ko na naramdaman yung GERD, yung hapdi. At nakapag-coffee ka na kayo ulit? Yes, nakakapag-coffee ako. Nice. Oh, alam na. Alam na mga problemang ganyan. Alam mo, feeling ko ginagawa ko yung mga sinasabi ni Doc. 12 hours kayo nagsimula? 12-hour fasting mo? Actually, hindi ko na alam kasi nagte-training ako, wala na akong kinakain eh. So, hindi ko na alam yung... Kung gaano katagal. Oo, gaano katagal. Same with me. Ang iniisip ko na lang, kung gutom ako, doon lang ako kakain. Kung hindi ako gutom, hindi ako kakain. Lagi akong gutom. Second, ang malamig na tubig ay nakakataba. Fake or daw, fact? sabi ni Mami Nilda. Fake daw, Doc? Yes, fake yun. Fake. Very Fake good. Very good. Pero totoo ba na napapabilis daw ng metabolism ang malamig na tubig pag empty yung stomach? Sabi daw ng mga tao. Sabi ng mga memes, joke. Hindi ko alam. Sabi ni Derek Ramsey yan. First thing in the morning, drink cold water, I didn't sabi know niya. that Is he that said true, it. Doc Bry? Well, water, yes. Either warm or cold, beneficial siya. Lalo na sa mga nagfa-fasting. Kailangan natin ng water and electrolytes. Do not forget the electrolytes. Yes. Next, ang fasting ay maaari magdulot ng panghihina ng muscles. Ano masabi ng ating kada squad? Fake or fact, kada squad? Oh, nagagalit na. Mami Hilda, nagagalit na yung mom sa likod. Ay, ano? Ano daw? Ito ay fake. Yes, it's fake, no? Kung ngayon pa lang kayo magfa-fasting, you will experience weakness, but you can walk. Hindi yung weak na hindi ka na nakakalakad. You can walk. Ito yung mga mararamdaman, ito yung transitioning na sinasabi ko eh. Mararamdaman nyo siya, so you need to drink water or electrolytes, mawawala po yan. Then once na mag-adapt sa katawan ninyo ang fasting, hindi nyo na mararamdaman yung weakness. More stronger po kayo. Nice. Tapos let's jump na lang to number 6. Ang pagkain ng kanin sa gabi ay nakakataba. Ayan. Nakarelate tayo lahat dyan. Fake or fact? Fact. Fact po ba, Doc Bry? It's fake. Oh, yay! Let's all eat rice sa gabi! Joke. Dapat lang brown, di ba, Doc Bry? Kasi pag white, refined, tapos nakataas ng blood sugar. And depends sa metabolism ng katawan natin. Kasi kung masyadong broad yung question eh. So ang added pa dyan is how many rice naman kinain the whole day? Ayun. So yung amount. Tapos kung active naman kayo, yung kanin nababurn. Nag-only rice eh. Kung magkakanin po ng gabi, ano po yung recommended serving size? Oo nga. Okay. Kasi syempre gusto natin pagpahingahin yung body natin, yung organs ng katawan natin. Pag kumain tayo ng marami sa gabi, pinagtatrabaho pa rin natin siya. Dapat namamahinga na lahat eh. Pati yung mga ano natin, yung stomach, yung digestive system, pati yung brains natin. Pag kumain ng marami, edi pinagtrabaho nyo na naman. Di ba, no? Yes. Actually, ang ginagawa ko, no, I do it kung liberal low carb, you can consume 2 cups of rice a day.
Pagka moderate, A day. A day. 24 hours yun, guys. So What moderate, more? a moderate low carb, 1 cup of rice a day. 1 cup of rice If you a day. can do the strict low carb, no rice, No rice. no bread, no pasta. So eto ginagawa ko because nakita ko yung benefit niya. And Gulay na lang po, no? may Meat. vegetable ako, may meat, may fats. Same with And you need to chew your food properly before swallowing. Kaya ang sa gabi naman, you need to eat, magpapahinga pa kayo mga 3 hours bago matulog. Tama. Do not sleep na after eating dinner. Okay? Okay. keto. Nagtatanong sila tungkol sa keto diet. That's a different issue. Pero I think that falls into the low carb Sa as well. fasting diba? muna tayo. Umbrella lang siya. Ano siya, Mama Pace? In the same umbrella as low carb. So, ganun din naman. Low carb, keto, may carnivore pa nga eh. So low carb ang pinaka kayang-kaya. Kaya Mild, natin mild. gawin. Yes. Kasi low carb. Hindi Kasi pag totally wala. discuss It's not natin zero. lahat yan, ako, hindi na tayo matatapos din. Correct. Discussion Ngayon, natapos na Yes, natin yung Kev? fasting. Correct. Miss P, may tanong lang ako kay Doc. Doc, does honey break your fast? Honey? Yes. It is. Because may calories siya. Oo. At may sugar yun. May sugar din. Ang hindi lang yata nakaka-break ng fast mo ay tubig, black coffee, green tea, and the electrolytes that Doc was talking about. Stevia is a natural sweetener. It breaks your fast. Breaks your fast pa rin. Bawal! When you fast, Si just bone fast. broth pwede, Doc? Or is that breaking the fast Yun din? yung pang-break ng fast if you are doing the extended fasting. More than 36 hours. Nakaka-break din ng fast. Yun lang talaga tubig, black coffee, green tea, at saka wag po yung sports drinks na may electrolytes Ay, oo. kasi may asukal May yun. sugar yun. That's the worst. Okay. Kaya Doc, Doc, thank you. Thank you Maraming so salamat much po. for being with Thank us you this din. Thank you morning. po. And for consultation, ngayon, saan kayo pwede bisitahin? Yes. Social media as well, please. Follow me, Dr. Brian Aubrey Castillo, sa YouTube, sa Facebook, and sa TikTok. And also, Low Carb Real Talk with Doc Bri and Kuya Gibo. You can ask question. Nagla-live po ako dyan. If you have concern and if you have you want to be guided, we will guide you properly, safely of doing low carb. Thank you, Doc. Maraming salamat, Thank you, Doc Bri. At mga kadang fasting po ay hindi isang one-size-fits-all na solusyon. Ito ay depende sa ating mga pangangailangan po tulad ng kalusugan at syempre yung lifestyle din po natin. gaya po ng sabi ni Doc Bri, pinakamahusay, kumonsulta po muna sa inyong mga doktor upang matiyak ang tamang pamamaraan na hindi ba isasakripisyo ang ating kalusugan. Pati yung natin, di ba? Yung quality of life. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!